Na sinabi ko kanina, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay muli naririto upang siya ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So ngayon po, bago po tayo magtuloy-tuloy, ay nais ko muna magbigay ng ilang announcement. Meron tayong Bible Teachers Retreat na gagawin po to sa August 30 to 31. So, sino po ang atin dito ay mga Sunday School teachers po? Kung kayo po ay may mga katanungan dito, ay pwede po kayo makipag-ugnayan kay Brother Joshua, ay Deacon Joshua and Brother Jeremiah. At mamaya po, magsisimula na po yung ating Men's and Women's Study, 1 p.m. Yung mga kababaihan, I think dito po sila sa loob at ang mga kalalakihan ay doon po sa kwarto ng mga dating Sunday School room ng mga kabataan. Yun lang po ang ating mga announcement. Siyempre, welcome din po sa mga kapatiran natin, mga kapatid natin na dumating. Siyempre, ang aking mag-ina, si Sister Doris and Sister Pebbles, and si Sister Juliet. Okay? Tayo po ay umawit. Jesus the blood and righteousness. Lahat tayo tumayo. Po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa bagong pagkakataon ibinigay mo po sa amin na kami ay dinala mo muli sa iyong tahanan upang kami ay
makarinig o makapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, na ihahanda mo ang bawat puso namin sa mga oras na ito. Nawa ay ikaw po ang mangunahan sa amin, Panginoon. Nawa ay ang iyong mga salita ay nasain namin na walang daya sa aming mga puso. Nawa ang mga salita mo, Panginoon, ay mag-iisang mabagong samyo sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, salamat din po, Panginoon, na sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa aming Panginoong Jesucristo na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa mga pagkakasala namin, Panginoon, at tanggapin namin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya. Lord, alahin ko rin po, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa aming tagapagsalita. Si Pastor Jay, bigyan mo nga po siya ng sapat na katalinuhan, kakayanan, at naway ang banal na Espiritu mo ay patuloy na gumawa sa kanyang buhay upang malinaw at maayos niyang may pahayag ang iyong banal na salita. At dalayan ko rin po, Panginoon, ikaw po ang patuloy na manguna, Panginoon, nawa ang mga salita mo na aming maririnig ay may isa pumuhin namin, Panginoon, o bigyan naming halaga. Nawa ang salita mo, huwag gumawa rin po, Panginoon, sa mga naririto na wala po pong pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayo maupo. Ating muling awitin po ay The Power of the Cross. Last Sunday po in Tagalog po yung ating inawit. Ngayon po ay English version.
Para po sa ating scripture reading, makibukas po kayo sa akin sa Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. And previously, in chapter 3, God appeared to Moses in the burning bush. And here in chapter 4, their conversation continues about the deliverance of Israel by God from the land of Egypt through Moses. Ati pong basahin ang chapter 4. Verse 1, Then Moses answered, But behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, The Lord did not appear to you. The Lord said to him, What is that in your hand? He said, A staff. And he said, Throw it on the ground. So he threw it on the ground, and it became a serpent, and Moses ran from it. But the Lord said to Moses, Put out your hand and catch it by the tail. So he put out his hand and caught it, and it became a staff in his hand. That they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Again the Lord said to him, Put your hand inside your cloak. And he put his hand inside his cloak. And when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. Then God said, Put your hand back inside your cloak. So he put his hand back inside his cloak. And when he took it out, behold, it was restored like the rest of his flesh. If they will not believe you, God said, or listen to the first sign, they may believe the latter sign. If they will not believe even these two signs, or listen to your voice, you shall take some water from the Nile and pour it on the dry ground, and the water that you shall take from the Nile will become blood on the dry ground. But Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue. Then the Lord said to him, Who has made man's mouth? Who makes him mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall speak. But he said, O my Lord, please send someone else. Then the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is there not Aaron your brother the Levite? I know that he can speak well. Behold, he is coming out to meet you. And when he sees you, he will be glad in his heart. You shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and will teach you both what to do. He shall speak for you to the people, and he shall be your mouth, and you shall be as God to him. And take in your hand this staff with which you shall do the signs. Verse 18, Moses went back to Jethro, his father-in-law, and said to him, Please let me go back to my brothers in Egypt to see whether they are still alive. And Jethro said to Moses, Go in peace. And the Lord said to Moses in Midian, Go back to Egypt, for all the men who were seeking your life are dead. So Moses took his wife and his sons and had them ride on a donkey and went back to the land of Egypt. And Moses took the staff of God in his hand. And the Lord said to Moses, When you go back to Egypt, see that you do before Pharaoh all the miracles that I have put in your power, but I will harden his heart so that he will not let the people go. Then you shall say to Pharaoh, Thus says the Lord, Israel is my firstborn son, and I say to you, Let my son go, that he may serve me. If you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn son. At a lodging place on the way, the Lord met him and sought to put him to death. Then Zipporah took a flint and cut off her son's foreskin and touched Moses' feet with it and said, Surely you are a bridegroom of blood to me. So he let him alone. It was then that she said, A bridegroom of blood, because of the circumcision. The Lord said to Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. So he went and met him at the mountain of God and kissed him. And Moses told Aaron all the words of the Lord with which he had sent him to speak, and all the signs that he had commanded him to do. Then Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the people of Israel.
Aaron spoke all the words that the Lord had spoken to Moses and did the signs in the sight of the people. And the people believed. And when they heard that the Lord had visited the people of Israel and that he had seen their affliction, they bowed their heads and worshiped. So here we will see a few lessons. First, our weaknesses should not be an excuse not to do what God has told us to do. And we also can learn from here that God is true to his word. God has indeed hardened Pharaoh's heart, fulfillment in chapters 7, 8, 9, 10, and 14. And we can also see here that through God's instrument, Moses and Aaron, being the mouthpiece of God, through them, he performed the signs and miracles. But the right response should be like the people. The people believed, they bowed their heads and worshiped. We are reminded to listen and trust in God's word, especially in his gospel of salvation. Do not harden your hearts. Bow down and worship God. Repent and believe in Christ, the word of God, the only begotten Son of God, who performed signs and wonders, who died for the sins of his people, and who rose again. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa aming mga napag-aralan mula sa Exodus chapter 4, sa aming scripture reading. Salamat dahil nakita po namin ang kapangyarihan po ninyo para sa inyong mga tao, kung paanong kayang-kaya po ninyong daigin ang aming mga kahinaan to bring out the glory for your name. Nawa o Diyos, hindi kami tumingin sa mga wala sa amin, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga limitations. Tumingin kami, O Diyos, sa kaya mong gawin sa aming mga buhay despite sa aming mga weaknesses, kagaya ng paggamit po ninyo sa mga kahinaan ni Moises. At nakita rin namin, O Diyos, sa aming binasa, kung paano binigyan niyo po kami ng picture ng gospel, kung paano si Zephora ay tinuli ang kanyang panganay na lalaki at pinahid ang foreskin nito sa paa ni Moises. Binigyan niyo po kami, O Diyos, ng parallel nito sa New Testament, nung hinugasan po ninyo ang paa ng mga disipulo ninyo. In a very same way, we have become bridegroom for you. Salamat, Panginoon, dahil nakita namin na ang consummation ng anino na ito ay na kay Hesus Kristo. Ang tubig na pinanghugas nyo sa paa ng mga disipulo ay sumisimbolo sa dugo na dumaloy mula sa krus ng Kalbaryo na siyang nagdala ng kapatawaran sa aming mga makasalanan. Salamat, Panginoon, sa rason na ito. Dahil ito po ang rason kung bakit kami nagkakatipon ngayon. Kung wala po ang kamatayan ni Hesus Kristo, na natili po siya sa kamatayan at hindi po siya bumangon muli at hindi siya naluklok ngayon sa kanan ng inyong trono, wala po kaming rason para magkatipon-tipon ngayong umaga. Lahat ng ito ay pagpapagod, pagsasayang ng oras. At mas mainam pa sa amin, O Diyos, kung nanatili na lang kami sa kanya-kanya naming mga bahay. Pero dahil nabuhay muli si Jesus, dahil nagkaloob siya ng kaligtasan para sa amin, dahil napatawad ang aming mga kasalanan, meron po kaming rason para magkatipon. At gaya ng pinangako po niya, na sa tuwing nagkakatipon ng kanyang mga tao sa araw ng linggo, mararanasan po namin ang kapahingahan sa kanyang presensya. At sa umagang ito, O Diyos, samot-saring rason ay meron kami upang dumalo rito. Marahil marami sa amin, O Diyos, ang nakaranas ng sakit, ng problema, ng mga pagsubok, ng kalungkutan at iba't iba pang mga kabigatan sa mga nakalipas na linggo. May ilan po sa amin ay nalaglag sa kasalanan at hinamon, O Diyos, ang aming pananampalataya. Ngunit salamat sa araw na ito, pagkat tinatawag niyo po kami to step out of from our worldly concerns and to enjoy your presence, to witness your kingdom here on earth. Nawa, O Diyos, ito ang aming maging aksyon sa umagang ito. Tulungan niyo po ang aming isip na hindi gumala, ang aming puso na wag po, Panginoon, maging malamig. Ang aming mga affections nawa nakatuon sa inyo at tunay na makaranas kami sa araw na ito ng kapahingahan mula sa mundo, O Diyos, kapahingahan sa piling ni Hesus Kristo na narito po ngayon sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, ang bibig ni Hesus Kristo ang aming marinig sa pangangaral ng kanyang salita. Hindi, Panginoon, ang mangangaral, kundi si Hesus Kristo ang mangangaral sa amin ngayong umaga. At nawa pakinggan namin ang kanyang salita at nawa magbenepisyong ng husto ang aming mga kaluluwa. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang aming mga ministeryo sa araw na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pangangaral ng salita ninyo. At nawa, O Diyos, sa araw na ito ay wala ni isa sa amin na malampasan ng inyong grasya.
lalong-lalo na Panginoon sa aming mga bisita, sa aming mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa aming Panginoong Hesukristo. Nawa ito ang araw na ibabagsak nila ang kanilang rebellion, and finally they will come to faith and repentance to our Lord and Savior Jesus Christ. Nawa mangyari ito, O Diyos, para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Lahat ng ito'y nilalapit namin sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Okay. Para po sa ating operatory hymn, tayo umawit po, lahat tayo tumayo. Where is thy faithfulness? Perhaps many of us are familiar with one of the most iconic lines in Philippine cinema. Ito po yung classic film na may title na Himala, starring si Nora Honor. Siguro po yung mga Gen Z hindi alam tong movie na ito.
Pero sikat na sikat po itong movie na ito, yung movie na Himala. Nanalo ito ng multiple awards. At meron pong very iconic line sa movie po na iyon. Nung sinabi ni Nora Honor, walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos. Alam to ng karamihan sa atin. Itong line na ito remained etched in the minds of many Filipinos. At marahil po sa iilan, yung ibig sabihin po ni Nora Honor nung sinabi niya itong movie na ito, critique ng relihiyon patungkol sa mga miracles at yung religious deception. Sa iba naman, it expresses the belief that genuine miracles simply do not exist. Ang tanong, wala ba talagang himala? Tama kaya si Nora Honor? Dito po sa pag-aaralan natin ngayong umaga sa Acts chapter 3, sasagutin tayo ni Apostle Peter. Actually, sasagutin ni Apostle Peter si Nora Honor. May himala. Wala siya sa puso lang ng tao. Totoo po na merong himala. And so I invite you to turn with me to the book of Acts chapter 3. Pagpapatuloy po natin ang ating serye ng pag-aaral ng aklat ng mga gawa. So let us read the first 10 verses ng chapter 3. Acts chapter 3 verses 1 to 10. This is the Lord's inerrant, infallible, and immutable word. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him, and as did John, and said, "Look at us." And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. But Peter said, "I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And leaping up, he stood and began to walk, and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising all the people saw him walking and praising God, and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple, asking for alms. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Let us pray. Aming Diyos, muli po kaming lalapit sa inyong salita at muli po namin, walang sawa kaming haamin o Diyos, na hiwalay sa iyo, wala kaming kakayanang unawain ito. Mananatili lamang itong mga salita na walang laman, maliban o Diyos na ang Espiritu po ninyo magbigay ng kalinawan sa amin. Hindi po kami umaasa na mentally mag-grasp namin ito. We want to spiritually grasp the reality of this text. Kaya tulungan mo kami o Diyos. Nagre-relay kami sa grasya mo through the power of the Holy Spirit. Hinihingi namin to alang-alang kay Hesus Kristo na inyong anak. Amen. Kung naalala po natin, natapos na po natin yung unang dalawang kabanata ng aklat ng mga gawa. At onting recap lamang sa ating mga napag-aralan so far, nabuhay po si Hesus Kristo mula sa mga patay. Bumangon po siya mula sa libingan at nag-spend po siya ng 40 days kasama ang kanyang 120 na disciples na natira. At itong 120 na disciples na natira, sinabihan ni Jesucristo na manatili sila sa Jerusalem at hintayin nila ang pagdating ng banal na Espiritu. Yan ang sinabi ni Jesus sa Acts chapter 1 verse 8. Kailangan daw nilang hintayin itong banal na Espiritu na ito. Pagkat pagdating daw ng banal na Espiritu, ayun ang magbibigay ng kapangyarihan sa kanila para sila maging mga matitibay na tagapagpatotoo ng mga gawa ni Jesucristo. At yung pinangako ni Jesucristo na pagdating ng banal na Espiritu, dumating po yan sa kanila pagdating natin ng Acts chapter 2 verse 4. Nagkatipon sila sa araw ng Pentecost at dumating nga po ang banal na Espiritu. Nagsalita sila sa iba't ibang lengguwahe na hindi nila alam, native tongues, at inakala ng mga tao nung araw ng Pentecost na yon na lasing po yung 120 na disipulo.
At dahil nga po sa mockery na pinrump ng mga tao against the 120 disciples, ito pong si Peter ay naudyukan na mangaral sa kanila. Pinag-aralan po natin yung preaching ni Pedro. Pinatunayan niya sa mga Hudyo, nung araw ng Pentecost, probably meron siyang 300,000 witness nung preaching niya na ito, and he courageously preached to them that Christ is the Messiah. Naalala natin yung kanyang mga argument to prove them from the Old Testament hanggang sa New Testament na si Jesucristo yung Mesias na kanilang pinapatay, ngunit muling binuhay ng Diyos at pinangakong babalik muli. At ano yung naging resulta ng preaching na ito ni Pedro? Itong very Christ-centered, very bold, walang pagkukompromiso, pangangaral ni Pedro nung araw ng Pentecost. Nakita po natin yung resulta niyan. Nabuo po yung New Testament Church after ng preaching ni Pedro na convict ang mga tao sa kanilang kasalanan, sila'y tumalikod sa kanilang mga kasalanan na nagpabautismo at sila'y nag-gather bilang isang iglesia. Nakita natin sa nakalipas nating pag-aaral, they have the right household. Yung 3,000 ay tunay na nanampalataya. They have the right habits. They devoted themselves sa apostles' teaching, sa fellowship, sa breaking of the bread, Lord's Supper, communion, at sa prayer. Nakita din natin na they have the right heart. They shared possessions sa isa't isa. Kung sinong nangangailangan ay kanilang tinulungan. And they have the right harvest. Meron silang good testimony sa mga tao. And the Lord added to them every day according to Acts chapter 2 verse 47. So nakita po natin that the church has officially launched yung kanyang ministries in mission. At ngayon, makikita po natin dito sa chapter 3, makikita po natin how the apostles act out their faith outside the confines of their fellowship. Doon po sa nakalipas natin pag-aaral, nakita natin kung paano sila sa local church pag sila'y nagkakatipon. Ngayon makikita natin kung ano yung iglesia, yung New Testament church, pag nasa labas po sila ng confines ng kanilang fellowship. And God authenticated their witness about Jesus Christ through signs and miracles. So, nagpakita po sila ng mga himala, ng mga miracles, ng mga signs, upang patunayan na yung kanilang pinapangaral patungkol kay Jesucristo ay galing po mismo sa Diyos. Dahil makapangyarihan, hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa po nila. Tandaan po natin mga kapatid, yung halimbawa ko nung last Lord's Day, kung papipiliin kayo ng isang lalaki na nangangaral tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at isang lalaki na nangangaral ng kapangyarihan ng Diyos at kaya talagang i-demonstrate yun physically, syempre mas maniniwala tayo dun sa kayang mag-demonstrate nun physically, right? Yun po yung setting ng apostolic time. So, hindi lang po nangaral sila Pedro. Pinakita po nila, meron pong miracles, signs, and wonders accompanying their gospel preaching para ma-authenticate na yung pangangaral po nila ay indeed galing po sa Diyos. During the initial proclamation of the gospel, in order to show both to the Jews and the Gentiles na yung kanilang pangangaral ay totoo, God confirmed it through various miracles. At ang tanong, bakit po ganong paraan? Bakit kailangang mayroong accompanying miracles, signs, and wonders yung pangangaral ng mga apostol? Ang sagot po dyan, so that the listeners would direct their gaze out of the miracles to Jesus Christ. Yung purpose po ng mga miracles, ng signs and wonders, yung mga himala na kayang gawin ng mga apostol, hindi po para doon tayo tumingin sa himala, kundi mga tool, mga kasangkapan lamang yan ng Diyos para tanggalin natin yung paningin natin sa himala patungo po kay Jesucristo. Kanina sa Sunday School, hindi ba meron tayong pinag-aralan yung mga sacraments, yung Lord's Supper and baptism. Hindi po nasa baptism and Lord's Supper yung faith natin. Mga sagisag po yung mga yan para matuon yung atensyon natin kay Jesucristo. In a very real sense, brethren, ganyan din po ang miracles sa Scripture, lalong-lalo sa Book of Acts. Hindi po binigay ang miracles, hindi po ginagawa ang miracles sa church para matuon yung paningin natin doon at naisin natin yun. Hindi po. Mga tulang yan ng Diyos para yung ating paningin ay maituon kay Jesucristo to guide our gaze out from the miracles to Jesus Christ.
At dyan ko po hahanguin yung ating main message this morning. God uses His mighty works to direct people to faith in Christ, not fascination with miracles. Sa Tagalog, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga makapangyarihang gawa upang akayin ng mga tao sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa paghanga lamang sa mga ito. Para maunawaan po natin yung 10 verses ng chapter 3, para unawaan natin yung naratibo na ito, hatiin po natin sa dalawa. May dalawa tayong titignan. Una natin tignan, the setting. Pangalawa, yung the significance. Unahin po natin yung una, the setting. Meron po tatlong bagay under po ng setting na ito. Una nating tignan, yung condition po ng beggar. So, the condition of the beggar. Tignan natin yung verse 1. Sinabi po ng verse 1 ng ating teksto, "Now, Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer," the 9th hour. So si Pedro at si Juan magkasama, pumunta po sila sa templo para manalangin nung 9th hour. Pag sinabi pong 9th hour sa scripture, hindi po yan alas 9. Ibig sabihin, 9th hour mula alas 6. Kasi po tayo, di ba, binibilang natin mula 12 midnight. So, pag 9th hour, akala natin alas 9 ng umaga. Kasi 9 hours from 12 midnight. Hindi po ganun ang mga Hudyo. Binibilang po nila yung oras mula alas 6 ng umaga. So, 12 hours mula alas 6. Ibig sabihin, alas 3 po ng hapon ito. So, 3 p.m. hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo para po manalangin dahil oras nga po ng panalangin. Ngayon, mga kapatid, ibig sabihin ba nito dapat every 3 p.m. meron tayong prayer? Di ba meron mga ganun sa commercial tuwing 3 p.m. Merong prayer? Hindi po. Kultura po ito ng mga Hudyo, kinasanayan nila ito mula sa Old Testament. Nung panahon na ito, hindi na po tied si Peter and John na manalangin ng alas 3. Pero pinapractice pa rin nila ito kasi kinasanayan na nila eh. Pero na-eradicate po itong practice na ito dahil nung AD 70, nawasak yung templo. So nawasak ang templo, wala na silang pupuntahan for place of prayer. So therefore, nawala yung kanilang practice of praying sa templo. Tanda natin, kaka-start lang ng church ng panahon na to, New Testament church, in its infancy. So nandun pa rin yung mga custom na ginagawa nila during the Old Testament. So pumunta si Pedro and si John rito. Tila ba kulang sila eh, no? 'Di ba may big three si Jesus? Peter, James, and John, 'di ba? Pero wala si James. So 2/3 lang ito ng inner three na disipulo ni Hesukristo. So pumunta sila doon para manalangin. Sabi sa verse 2, "And a man lame from birth." So siya'y lumpo mula kapanganakan. "A man lame from birth was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple." Tandaan natin mga kapatid meron daw doon sa templo, pagpasok ni Peter at ni John, doon sa gate ng temple, meron lalaki na lumpo mula kapanganakan. Bakit hindi siya sa loob ng temple? Kasi po, utos po yun sa Old Testament. Yung mga lumpo, bawal pong pumasok sa templo. Hanggang gate lang sila. So itong lumpo kapanganakan, binubuhat siya probably ng mga mahal niya sa buhay, kamag-anak, para humingi ng limos doon sa pintuan ng templo. Now, kung pulubi ka, kung ikay beggar nung panahon na to, ito na po yung pinakamagandang pwesto. Pwede ka rin pumwesto sa palengke during market day kasi maraming mga pariseyo na pumupunta doon para ipakita publicly yung kanilang righteousness. Pero isa po sa pinakamagandang pwesto para manlimos, itong templo. Bakit? Kasi yung mga tao papasok doon para manalangin eh. And what better way to parade their righteousness kundi magbigay ng pera sa nanlilimos bago man lang pumasok, kasi baka mas tanggapin ng Diyos yung panalangin nila kasi gumawa sila ng good works. So sinasamantala po ng mga nanlilimos itong ganitong kaisipan ng mga tao. And also, let's take note, lame from birth po ito. Lumpo mula kapanganakan. Iba po kasi yung nalumpo na lang siya nung teenager na siya eh. Na-aksidente, pero dating marunong maglakad. Ito po, never niyang alam ang pakiramdam nang tumayo sa sarili niyang dalawang paa. Never niyang alam. So, lame from birth, itong tao na ito. So, binubuhat siya ng kanyang mga kamag-anak probably doon sa tapat ng Beautiful Gate.
Now, ang tanong, bakit beautiful gate? Bakit pintuang maganda? Itong beautiful gate po na ito, isa po ito sa ancient wonders of the world. Ito po yung gate dun sa Herod the Great's temple. So, gate po siya ng templo na pinagawa ni Herod the Great, noong 20 to 19th BC. Ito po ay gawa sa isang napaka-espesyal at mamahaling alloy, yung tinatawag na Corinthian bronze, at plated ito with gold. So, Corinthian bronze siya, at puro po ginto. Napakataas po ng gate na to, 75 feet tall or 23 meters in height. So matayog siya na gate at napakabigat rin dahil nga gawa siya sa bronze at gold. 20 na tao ang kailangan para buksan at isara. So just imagine kung gaano ka-massive itong gate na ito kung saan nakaupo yung beggar. And again, perfect spot po ito para sa isang beggar. At alam niyo po ba mga kapatid, isa po sa expectation ni Jesucristo sa mga believers ay nagbibigay po tayo ng limos. Nagbibigay po ba tayo ng limos? Pag mayroong kumakatok sa ating sasakyan, pag nagda-drive tayo, o kaya pag napadaan tayo. Tandaan natin sa Matthew 5:6 to 7, di ba makikita natin doon yung serye ng pangangaral ni Jesucristo mula sa bundok, yung Sermon on the Mount. Sinabi ni Christ, when you pray, ibig sabihin, Christ expects us to pray. Sabi niya, when you fast, ibig sabihin, expectation ng Diyos na mag-ayuno tayo. Ano pang sinabi ni Jesus? When you give alms. Ibig sabihin, expectation din ni Jesus na we believers na nagbibigay po tayo ng limos. So sana mga kapatid, hindi po tayo, hindi natin binabaliwala. Practical advice ko po sa mga may sasakyan, magtabi po kayo ng mga gospel tracts sa sasakyan ninyo. Para po pag meron pong kumatok na nanlilimos, bibigyan nyo ng barya, may kasamang gospel tracts. Kasi more than sa temporal need niya, mas kailangan niya makilala ang Panginoong Hesukristo. Pero punto ko lang, expectation po ni Hesukristo sa ating mga mananampalataya na nagbibigay po tayo ng limos. So, again, balik tayo sa ating talata, verse 3. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. So, papasok si Pedro at si Juan sa templo para manalangin. Nakasalubong nila itong nanlilimos, lame from birth, lumpo mula kapanganakan. Nakita niya si Peter and John na paakyat ng templo at sinamantala niya sa verse 3. Nanghingi siya ng limos. Siguro meron siyang lata na hawak, pinatunog niya at nilapit niya ito sa direksyon kung saan naglalakad si Pedro at Juan. At sabi po sa verse 4, and Peter directed his gaze at him, as did John, and said, look at us. Diba po pag wala tayong barya na pwedeng ibigay sa nanlilimos, ang ginagawa natin, hindi natin tinitignan sa mata. Iniiwasan natin ang tingin, hindi ba? Pero tingnan niyo yung verse 4, sinabi, Peter directed his gaze at him. So, intentional. Hindi niya iniwasan ng tingin, nakipagtitigan siya dun sa nanlilimos. At ganun din daw si John, as did John. At sabi niya dun sa nanlilimos, look at us. Now, brethren, ilagay ninyo yung sarili niyo sa posisyon na nanlilimos. Hindi ba you're longing na makipag-eye to eye sa iyo, yung hiningian mo ng barya? Kasi indication yun na magbibigay siya, right? Pag tumingin yan sa iyo, malamang magbibigay yan. Yung mga umiiwas ng tingin sa iyo, walang balak magbigay yan. So, intentional na tumingin po si Peter and si John. Punta tayo doon sa ikalawa, the compassion of the apostles. Tingnan natin yung compassion of the apostles. Verse 5, sabi, and he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. So nakipagtitingan si Peter and John doon sa pulube, tapos tumitig din yung pulube, sabi dito sa verse 5, expecting to receive something from them. So isip ng pulube, eto na, dudukot na to sa bulsa niya. Kukunin na yung pitaka, aabutan na ako ng barya. Verse 6, ito yung sagot ni Peter. But Peter said, I have no silver and gold. Malamang nasaktan yung beggar dun sa first half nung sinabi ni Peter. Expectation niya, tumingin Siguro may silver and gold ito. Sabay sabi ni Pedro, silver and gold I do not have. I have none. Right? Perhaps he felt disappointed dito po sa
opening ng sentence ni Peter. Now, brethren, tandaan natin si Peter, sabi ng mga Roman Catholics, siya daw yung first pope. Siya yung unang Santo Papa. Right? Knowing kung gaano kayaman yung Vatican ngayon, kung gaano sila kadami sila nga po yung may pinakamalaking treasury ng artwork and everything, napakayamang institusyon. You think they can say this? Kaya nilang makiisa dun sa tinuturing nilang first pope na silver and gold I have none. I do not have silver and gold. Alam nyo, meron pong interesting na kwento na ito pong si Thomas Aquinas, yung renowned Roman Catholic theologian, very respected Roman Catholic theologian, inibitahan siyang pumunta sa Vatican ni Pope Innocent II. Siya yung current na pope ng panahon na yon. Inimbitahan ni Pope Innocent II si Thomas Aquinas na bumisita sa Vatican. Pinakita ni Pope Innocent kung gaano kayaman yung Vatican, yung kayamanan noon, yung suot ni Pope Innocent, hindi po talaga pang Innocent kasi punong-puno ng kayamanan. Sabi ni Pope Innocent kay Thomas Aquinas, "You see, Thomas, the church can no longer say, silver and gold have I none." So niyabang ni Pope Innocent, hindi na kayang sabihin ng church ngayon na wala siyang silver and gold kasi napakayaman na eh. Sumagot po si Thomas Aquinas, sabi niya, "That is true, Holy Father, but neither can she now say to the layman, in the name of Jesus Christ, rise up and walk." So sinabi ni Thomas Aquinas, yes, totoo, hindi na kayang sabihin ng Roman Catholic Church ngayon na silver and gold I have none. Pero yun din ang reason kung bakit hindi niya na kayang gumawa ng himala. Kagaya ng ginawa ni Jesucristo dun sa lame man. Dahil nga nabulag na yung Roman Catholics ng power, ng politics, and ng money, and they are no longer a church. Balik tayo sa teksto, sa verse 6. Sabi ni Peter, I have no silver and gold. Pero dinugtungan niya, sabi niya, but, maaaring biglang nabuhayan ng dugo itong beggar kasi na-disappoint na siya, silver and gold I have none. But, what I do have, I give to you. What I do have, I give to you. Sabi ni Peter, kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. So siguro nag-isip-isip yung beggar, ano kayong meron to? Tinapay, isda. Siguro kung beggar ka, okay na kahit walang silver and gold. Pagkain, pwede na yun. Pero tingnan niyo yung sinabi ni Peter. I have no silver and gold, but what I do have, I give to you in the name of Jesus Christ. Rise up and walk. Maaring naghanap siya ng ginto at pilak o naghanap siya ng tinapay at isda, pero anong natanggap niya? Kagalingan. In the name of Jesus, rise up and walk. Again, babalik ako sa point ko. Sabi nila sa Peter daw, first pope. Hindi po sinabi ni Peter na according to the power vested to me by the Holy Roman Catholic Church as the vicar and pontiff of Jesus Christ, I command you, rise up and walk. Hindi po sinabi ni Peter, wala siyang authority sa sarili niya. Ano yung authority na ginamit niya? In the name of Jesus Christ of Nazareth. So, ibig sabihin, inaamin ni Pedro na in himself, wala siyang power, wala siyang will na hiwalay kay Jesucristo. At ito rin ang reason, mga kapatid, kung bakit pag nananalangin tayo, we pray in the name of Jesus. In Jesus' name, sinasabi natin. Why? Kasi inaamin natin na wala tayong authority and power and will sa sarili natin na hiwalay kay Jesucristo. Yung ilang mga evangelical, ginagamit nila yung term na in Jesus' name para sa lahat ng bagay. Nanonood sila ng horror movie, nagulat, in Jesus' name. Ginagamit nilang parang pang-adjust sa demonyo yung term na yon. Pero violation po yan ng Ten Commandments. Paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero makita natin dito, in-invoke ni Peter yung authority of Jesus Christ of Nazareth. At sinabi niya doon sa lumpo, rise up and walk. At kung ikaw yung lumpo, di bali nang hindi ka makatanggap ng silver and gold, ng bread and fish. Ito yung longing mo buong buhay mo para hindi ka na manlimos. Natanggap niya kagalingan. Sabi niya, rise up and walk. At tingnan natin verse 7. And he took him by the right hand. So binuhat ni Pedro, itong lumpo. Tandaan natin na hindi ito nakakalakad mula kapanganakan niya. Binuhat niya. He took him by the right hand and raised him up. And immediately his feet and ankles were made strong.
Bigla pong lumakas yung kanyang mga bukong-bukong, yung kanyang mga tuhod. Tandaan natin mga kapatid, iba kasi yung nalumpo ka na lang kasi na-aksidente ka. Okay, car accident, tapos hindi ka na nakalakad. Meron kang mga faculties, nandun yung buto, nandun yung muscle, dati, para makalakad ka. Pero ito kasi mga kapatid, merong mali sa composition ng kapanganakan niya. May buto na nawawala, may muscle na nawawala, may tissue na nawawala. So, hindi lang to restoration miracle. Hindi. Recreation miracle ito na ginawa ni Peter. So, instantaneously, the beggar grew bones, muscles, and tissues that weren't there since his birth. So, kamangha-mangha, no? Yung mga buto at muscle na wala roon, nagkaroon. Anong response ng beggar? Nung tinayo siya ni Pedro at bigla siyang nakalakad at biglang lumakas yung kanyang mga paa. Verse 8, and leaping up. Hindi nga sinabi na tumakbo eh. Sabi, nagtatatalon. First time po niyang tumalon ito at sinamantala niya ng husto. Sabi niya, and leaping up, he stood and began to walk and entered the temple with them. First time niya rin makapasok ng temple. Hindi siya pinapapasok. But now, na napagaling siya, pumasok siya ng temple, walking and leaping. Ito yung pinakamagandang phrase. And praising God. And praising God. Complete healing. Nakatalon, nakalakad. And most importantly, pinasalamatan niya yung Diyos. Hindi niya pinasalamatan si Peter sa miracle. Ang pinasalamatan niya yung Diyos. Nagkaroon siya ng awareness dun sa sinabi ni Peter, in the name of Jesus, rise up and walk. Na-recognize niya yung sinabi ni Peter na hindi ito via Peter, this is through Jesus Christ of Nazareth. So, the lame man praised God. Lastly, tingnan natin, under setting, yung the commotion of the crowd. Verse 9 to 10. And all the people saw him walking and praising God, and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple, and asking for alms. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Pumasok itong lumpo na ngayon nakakatayo na, tumatalon, tumatakbo-takbo siguro, papasok ng templo, nagulat yung mga tao. Kanina nakita namin yan, nanlilimos doon nakasalampa kasi hindi naman nakakatayo. Ngayon nakapasok na ng templo. Hindi ba't ito yung lalaki na nanlilimos? Nang ilang taon na dito sa beautiful gate? Anong nangyari ngayon? So they were filled with wonder and amazement. Imagine natin yung shock value. Kung tayo yung isa na sa nandun sa templo, na biglang pumasok ng lumpo kanina, at ngayon nagtatatalon sa saya, praising God. Ito po ay isang true expression of worship. To praise God. Hindi lang po siya nag-rejoice doon sa miracle itself, pero yung attention niya went out from the miracle to Jesus Christ, to the miracle of God. At sa tingin ninyo, bakit sobrang gulat yung mga tao? They were filled with wonder and amazement. Naniniwala ko kasi, nung nakita nila yung lumpo na nagtatatalon, na-remind sila ng Isaiah 35:5-6. I'm convinced na na-remind sila ng truth ng Isaiah 35:5-6. Sabi po doon, and the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped, and then shall the lame man leap like a deer. Then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. For waters break forth in the wilderness and streams in the desert. Tandaan natin mga kapatid, nung sinabi ito ni Prophet Isaiah sa Isaiah 35, sinasabi niya na ito daw yung mga proof accompanying na dumating na yung Mesias. Familiar ba? Hindi ba't ito rin yung gist ng sermon ni Peter? Again, Peter proving that the Messiah has come at ito'y si Hesus Kristo. Dahil nangyayari na ngayon that the lame man ay leaping like a deer. Nakita nila ito dun sa lame man at the beautiful gate. So yun po yung setting nung himala na ito na ginawa ni Apostol Pablo sa lame man from birth. Now, second part, tignan natin the significance. Tignan natin yung significance ng narrative. Para maintindihan po natin yung significance ng narrative, dapat ma-establish po muna natin yung ating biblical theology of healing. Magkaroon tayo ng maayos na pangunawa sa pagtuturo ng salita ng Diyos patungkol po sa kagalingan o
o yung miracle of healing. So, magkakaroon tayo ng 4 na question na nais nating sagutin. So, question number 1. Ano ba yung gift of healing? What is the gift of healing? At ang sagot po dyan, in the New Testament, it was a distinctive mark of apostolic ministry. It was a distinctive mark of the apostolic ministry. Yung explicit gift of healing, speaking in tongues, yung mga ganyang gift po sa New Testament, lalong-lalo sa Book of Acts, tied po yan sa apostolic age. Tied po sa apostolic age. Huwag nating ihiwalay yung apostolic gifts sa apostolic age. Kaya nga apostolic eh. Ibig sabihin yan mga kapatid, nung nawala na po yung mga apostol, nag-cease na rin po yung apostolic gifts. Kasi nga tied po siya sa apostolic age or apostolic ministry. Pansinin natin Acts chapter 5 verse 12. Acts chapter 5 verse 12. Many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. So, paano daw ginagawa yung mga himala? Regularly, yung mga signs and wonders by the hands of the apostles. May apostol pa po ba ngayon? Wala na. Sinabi ni Pablo na siya na yung huli. So, it means, nung natapos na po yung apostolic age, so did the apostolic gifts. Ganon din ang sinabi sa 2 Corinthians 12 verse 12. 2 Corinthians 12 verse 12, the signs of a true apostles were performed among you. Signs of true apostles now were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. 2 Corinthians 12 verse 12. Yan po sinabi ni Pablo. So itong signs ng true apostles, ay ginawa po sa kanila yung signs and wonders and mighty works. Hindi lang po yung healing. Ganon din yung iba pang works of miracles. Yung speaking in tongues and interpretation of tongues. Lahat po yon ay natapos nung tapos na po yung apostolic age. Pansinin din natin sa Acts 19. Sa Acts 19, miracles in Ephesus occurred before the church was established. Bago po maging iglesia, yung church at Ephesus, may mga himala pong nangyayari doon sa Acts 19. Pagtalon mo ng next chapter, Acts 20, hindi na po sila minanduhan ni Pedro or ni Pablo, rather, na ipagpatuloy yung mga miracles. Kundi, ano pong imperative sa kanila? Feed the flock, not to continue in miraculous healing. Nung na-establish na yung church nila, hindi na po sila minanduhan ni Pablo na ipagpatuloy yung miracles. Before lang po yun. So afterward, Paul instructed them to feed the flock. So yun po yung unang question. Question number 2. What is the purpose of the gift of healing? What is the purpose of the gift of healing? Ang sagot po, to authenticate the gospel of Jesus Christ and to display His saving power. Ito rin yung binanggit ko kanina sa simula. To authenticate the gospel of Jesus Christ and to display His saving power. Ito yung purpose kung bakit merong gift of healing, may miracles sa Book of Acts. Para patunayan sa mundo na hindi po hibang sila Pedro at Pablo at sila Juan. Na totoo po yung ginagawa nila kasi tangan-tangan nila yung kapangyarihan ni Hesukristo nung nandito siya sa lupa. Tandaan natin, yung ministeryo ni Hesukristo dito sa lupa, pinatunayan po Acts 2, pinatunayan with many signs and wonders. Pinatunayan niya ni Jesus ang damakmak na himala, ang kanyang ginawa nung nandito sa lupa. Ngayon, para patunayan sa mundo na nagpapatuloy ang ministeryo ni Jesus sa pamamagitan ng mga apostol, ito'y pinatunayan sa pamamagitan ng mga parehong himala to authenticate the gospel of Jesus Christ and to display His saving power. Same chapter 3 ng Acts verse 16, sinabi po dito, si Pedro yung nagsasalita, Acts 3:16. And by His name, ibig sabihin, by name of Christ, by faith in His name, has made this man strong whom you see and know. So sabi ni Pedro, itong layman na ngayon nakakatayo na, has made this man strong whom you see you know, by Christ's name. And the faith that is through Jesus has given the man this perfect health and presence of you all. So sinasabi ni Pedro, ang reason ba ito pinagaling ni Hesukristo, para daw mapakita sa kanila na siya yung may pangalan na dapat nilang sampalatayanan. Again, hindi para dun lang sa miracle, kundi para matuon yung kanilang attention kay Hesukristo na nag-cause ng miracle. Acts 8 verse 5 to 6. Si Philip the Evangelist naman to. Acts 8 verse 5 to 6.
Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them Christ. So, nangaral si Philip sa Samaria, and the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. So, narinig nilang nangaral si Philip at nakita nila yung himalang ginagawa ni Philip. Sabi, for unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who had them. So nakapagpalayas ng mga masasamang spirito si Philip, and many who were paralyzed or lame were healed. So again, ang focus ay yung proclamation ng word towards faith in Christ. Hindi po mismo dun sa exercise o sa practice nung miracle. It was always given to witness to unbelievers also. Napansin ba natin mga kapatid? Yung miracles na ito para patunayan sa mga unbelievers. Hindi po para sa believers. Why? Bakit kailangan i-convince yung mga believers sa miracles? Believers na nga sila. Sino pong kinukumbinsi ng miracle? Mga unbeliever po. So, ibig sabihin sa isang church, wala na pong need for a miracle. Why? Lahat po nananampalataya na eh. Kasi nga, ang purpose ng miracle ay para manampalataya ang tao at hindi para mag-focus doon mismo sa miracle. Again, same verse, same chapter, Acts 8:34-35. And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Rise and make your bed. And immediately he rose, and all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Ito na naman, makikita natin si Pedro na nagpapagaling sa ibang lugar naman, sa Lydda and sa Sharon. And after mangaral ni Pedro at pagalingin yung may sakit na si Anas, anong nangyari? Nung nakita nila ito, they turned to the Lord. So, ibig sabihin, pinakita to ni Pedro sa mga unbelievers, then they turned to the Lord. So, ang audience po lagi ng healing, ng miracles, ay mga unbelievers to convince them about Jesus Christ. Therefore, to say that a minister must be able to perform miraculous healings in order for his ministry to be considered legitimate is a great falsehood. Ibig sabihin mga kapatid, hindi natin siya kailangan ngayon rito sa ating local church. At wala pong pwedeng magsabi na malibang makapagpagaling tayo dito sa loob ng local church, hindi totoo tong iglesia na ito. No, it is always for the unbelievers and not the believers. Again, question number 3. Ang tanong, are there still miraculous healings today? Are there still miraculous healings today? Anong pong sagot? Anong sagot ng mga cessationists? The answer is absolutely. Yes ang sagot. Through God's sovereign power, meron pong healing. Through God's sovereign power, merong healing. But no longer through prophets. No longer through prophets. 2 Corinthians 12, 7-8. Makikita natin, di ba si Pablo? Nanalangin siya sa Diyos. 3 times, natanggalin daw yung tinik sa kanyang laman. Maraming nagsasuggest, yung pinapanalangin dito ni Pablo ay yung mahina niyang mata, dahil makakatanaw tayo ng mga evidences yan sa Galatians, dahil meron siyang tagasulat, hindi niya na kayang magsulat, malabo na yung mata niya. Sinabi niya sa mga taga-Galatia, na gano'n na lang yung pag-ibig niyo sa akin, kulang na lang, dukutin ninyo yung mata ninyo at ibigay sa akin. Therefore, we have evidence na may problem si Paul sa eyesight. And probably, yung pinapanalangin niya sa 2 Corinthians 12, na tulungan siya ng Diyos, maaaring poor eyesight. Pero anong nangyari mga kapatid? Tinanggal ba ng Diyos? Binigyan ba siya ng healing? Hindi. Right? Hindi binigay sa kanya ng Diyos. So, ibig sabihin, kung sasabihin natin na definitely, for sure, ibibigay ng Diyos yan kahit kanino, hindi po yun ang makikita natin sa Biblia. Dahil mismong si Apostol Pablo na gumagawa ng himala, hindi niya nga nagawa yung himala na yun para sa sarili niya. So, paano nagpapagaling ang Diyos ngayon? By answering prayers according to His will. By answering prayers according to His will. Yan pong paraan ng Diyos para magpagaling. Therefore, we are to still ask God for healing even today. So kahit wala na pong mga apostol, kahit natapos na yung gift of miraculous healing, dahil tied ito sa apostolic age, it doesn't mean na hindi na tayo lalapit sa Diyos for healing. Nakikinig ang Diyos sa panalangin natin na tayo bigyan ng kagalingan sa ating mga sakit through His will, kung mananalangin po tayo sa ating Diyos.
Dahil hindi naman po tumigil ang Diyos sa pagiging Diyos na nagpapagaling. Last question, question number 4. Then what about the faith healers of today? Then what about the faith healers of today? Diba, makakita tayo ng mga samot-saring faith healers sa panahon natin. Nandiyan si Benny Hinn, Kenneth Copeland, mga kung sino-sino pa napapatungan ka ng kamay, kaya hahampasin ka ng kanilang coat, then suddenly lalaya yung mga demonyo, makakalakad yung mga patay. Nakikita natin to. It's all over the internet. Then what about the faith healers of today? My answer, they are a sham, frauds and deceivers. They are a sham, frauds and deceivers. Dahil mapapansin po natin, biblically speaking, yung mga miraculous healing po had clear characteristics. They had clear characteristics. They are instantaneous, they are supernatural, and they are complete. Instantaneous, supernatural, and complete. Yung tatlong karakteristik ng biblical healing na yan, hindi natin makikita sa mga faith healers rather. Hindi po natin makikita yung mga signs na yan. For example, yung isang theologian na dinedicate yung kanyang ministry para i-expose yung mga peking faith healers, mga charlatans na yan. Di ba si Justin Peters? Isa siyang cripple, pinanganak siyang lumpo. At pumunta siya dun sa crusade ni Nora Lim para mapagaling siya. Hindi siya umuwing magaling. Why? Kasi dun sa ministry ni Nora Lim, stage yung healing. Nag-hire siya ng mga taong kunwari lumpo, tapos bigla niyang patatayuin. Mga bulag na di naman bulag, tapos bigla niyang bibigyan ng eyesight. Why? Para ma-impress yung mga tao, mag-i-invest sa ministry niya. More healings, more money. Yan ang ginagawa nila. Di ba tayo nagtataka yung mga faith healers nakasakay sa mga private jet? Ang lalaki ng mga bahay. Dito na lang sa Pilipinas, si Hiram, si Prophet Hiram, at ibang mga so-called prophets pa ng mga faith healers. Grabe ang kanilang yaman. Why? Because they're doing it for the money. They're faking it. They're deceiving people sa kanilang kahinaan. And that is the reason Justin Peter dedicated his life and ministry to expose these charlatans. Sabi pa sa kanya dun sa crusade ni Nora Lim, kaya daw hindi siya napagaling kasi kulang siya sa faith. Kung marami ka lang sanang faith, gagaling ka. By faith, ibig sabihin niya, marami kang offering. Marami kang tithes. Balik tayo dito sa narrative natin sa Acts 3, brethren. Nag-exercise ba ng faith yung layman? No! Hindi niya nga alam na papagalingin siya eh. Let alone practice faith. So therefore, it's not true na kaya tayo hindi gumagaling dahil sa lack of faith. No. Kung kalooban ng Diyos, gagaling tayo. Hindi dahil sa lack or strength ng ating faith. Nung ako'y 14 years old, nakadalo po ako ng isang healing crusade. Kilalang kilala sa evangelical circle si Evangelist Ben Hilario. Tapos si Evangelist Ben Hilario, nung 14 years old ako, dumalo ako ng kanyang crusade at intentionally, umupo ako sa harapan niya kasi nagpe-perform siya ng mga healing. Nung panahon naman na yun, I'm perfectly healthy. Bata pa ako noon eh. 14 years old, nung nasa charismatic movement pa ako. And ginawa niya akong example dun sa kanyang crusade na yun. Sinabi niya, lahat daw ng imperfections nating katawan, makikita kung pantay yung ating mga paa. Sinabi ni Evangelist Ben. Sabi niya, pag hindi daw pantay yung dalawa mong paa from left and right, ibig sabihin something is wrong sa katawan mo. So pinaupo niya ako sa upuan, tapos hinihila niya yung paa ko para pagmukha yung hindi pantay. Tapos bigla siyang nag-speaking in tongues, tapos pinatungan niya ako ng paa, tapos unti-unti niyang hinihila yung paa ko para pumantay. Tapos dineclare niya na I'm physically healed dahil sa kanyang ministry. Nung bata ako, nung 14 years old ako, sobra akong na-amaze. Akala ko totoo yun eh. I'm naive. Clueless ako kung anong ginagawa niya. Pero nung lumaki ako, natutunan ko na nakuha niya pala yung technique na yun kay Todd White. So, Ben Hilario and Todd White are just pulling your leg. Metaphorically and literally, they're pulling your leg. So, itong mga faith healers of today, they are sham, frauds and deceivers. At isa pang mga kapatid, kailangan nating i-note. Tandaan natin kahit si Satanas kaya magpagaling. So, just because makakita tayo ng healing, kahit totoong gumaling pa ito, ibig sabihin galing ito sa Diyos? No. Paano natin nasabi? Sa Acts 16, naalala ninyo, bago ikulong si Pablo at si Silas, ano yung reason bakit sila kinulong? Si Pablo at si Silas, doon sa Philippi.
Di ba nirebuke nila yung spiritong sumasanib dun sa batang babae? Yung batang babae, sinasaniban ng masamang spirito at ayun yung nagkukos sa kanya para i-predict yung future. At laging tama yung batang babae na ito, kaya kumikita yung mga may-ari sa kanya. Nung nirebuke ni Peter ni Silas yung demonyo dun sa babae, nagalit yung mga manager ng babae kasi hindi na sila kumita, nalugi yung negosyo, pinakulong si Pablo at si Silas sa galit nila, na nabangkarote yung business nila ng fortune telling. Di ba, meron kilala sa Facebook, si Rudy Baldwin. Laging tama yung kanyang mga prediction. At mga kung sino-sino pang mga nagpe-predict ng future. Just because meron silang ability na ito, hindi ito galing automatically sa Diyos. Kasi kahit demonyo ay kayang gawin ito. So even demons can perform healing. So wag tayong magpapadeceive. Let us test every spirit. Yan ang sinabi ng scripture. Nung ako yung nag-aaral pa sa kolehiyo, merong isang akong professor na pinaka-impactful sa akin. Pinsan siya ni Cara David, di ko napapangalanan yung professor ko. Pinsan siya ng reporter na si Cara David. Teacher ko siya sa arts. Meron siyang kinwento nun. Itong teacher ko na ito, professor ko, very devout Catholic ito. Talagang devout Catholic mula nung bata. Pero yung father niya, suddenly namatay. Heart failure. Namatay yung father niya. Hindi niya matanggap na patay yung father niya. Alam niyo anong ginawa ng teacher ko? Bumiyahe nung sinasabi ng ospital na dalhin na daw sa morgue. Again, kwento ito ng teacher ko sa amin. Nung sinasabi ng ospital na dalhin na sa morgue, yung kanyang father, sabi niya i-hold daw. I-hold niyo muna yung father ko. Bumiyahe siya papunta ng Nueva Ecija para puntahan yung isang shaman. Yung shaman po, ito yung sa Tagalog, spiritista. Mediator of the living and the dead. Nagbayad siya ng malaking pera dun sa shaman para dasalan yung kanyang father. 3 hours later, tumawag yung mother niya, na-revive yung father niya. Nakasama nila yung father niya for 5 more years bago namatay ulit. It's true. Kahit mga demonyo kayang i-perform itong mga miracles na ito, brethren. Also, nung bata ako, kasama ko si Sister Jam. I'm not lying. Kasama si Sister Jam. Meron kaming kamag-anak na nagkasakit, pero imbis na magpa-check up sa doktor, pumunta siya ng albularyo. Sinama niya kami magkapatid. At witness kami kung paano ginawa sa isang table yung practice. Kumuha siya ng batya na may tubig, kumuha siya ng kandila, nagdasal siya ng Latin, pinapatak yung kandila dun sa tubig, at nag-form ng image yung kandila sa tubig. Nag-form siya ng image ng isang babae na nakaluhod, tapos butas yung lalamunan. After nung ritual, after magdasal ng Latin nung albularyo, sinabi ng albularyo, mayroon po kayong goiter kasi butas yung lalamunan ninyo. So after nun, nagpa-check up yung aming kamag-anak na yun sa ospital at na-confirm, meron ngang goiter. Tama yung albularyo. So again, brethren, kaya ko to sinasabi, we should be wise. We should test every spirit. Kasi hindi po porke nakikita natin ito, na kaya nilang i-exercise ito, ibig sabihin galing sa Diyos. Tandaan natin, kung merong characteristics si Satanas, lagi siyang gumagawa ng counterfeit kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Kanina sa scripture reading, nabasa natin, di ba? Si Moises, sinabi ng Diyos, kumuha ka ng tungkod, itapon mo sa ground sa harap ng paraon at magiging ahas. Nagbasa pa tayo further, nung kaharap niya na yung paraon, binato niya yung tungkod, naging ahas. Pati yung mga spiritista ni paraon, kayang gawin yun eh. Kasi kayang mag-counterfeit ng demonyo sa mga gawa ng Diyos. Pero iba ito sa gawa ng mga apostol. Iba ito sa gawa ng mga disipulo ni Jesus. Hindi sila gumagawa ng miracle for money or for the miracle itself. They're doing all this para tanggalin yung gaze ng mga tao sa miracle patungo sa gawa ni Jesucristo. At ayun yung makikita natin sa following verses kung paano pinatunayan ni Pedro na itong himalang ito, hindi dapat sila tumingin doon sa himala na ginawa doon sa layman, kundi dapat silang matulak nito sa pananampalataya sa Mesyas, ang Panginoong Jesucristo. It ought to point us to the truth of God, not on the miracles themselves. At ayan ang mamamataan natin sa susunod nating pag-aaral next Lord's Day. So, yun ang pangalawang bahagi. Bilang conclusion, ayaw naman natin ito na mag-end na parang witch hunting lang sa mga charlatans, right? So, gusto ko mga kapatid na magbigay ng encouragement sa atin na mga sickly, sa mga kapatiran natin na nakakaranas ng physical ailments.
The existence of fraudulent faith healers today does not mean that we should stop trusting God for healing. Hindi porke may mga manluloko, hindi porke kayang i-counterfeit ni Satanas yung mga gawa ng Diyos, ibig sabihin hindi na natin pagkakatiwalaan ng Diyos na kaya niyang maghimala, na kaya niyang magpagaling. Mga kapatid, I encourage you, lalong-lalo yung mga may sakit, let us trust God because God can heal. He can heal us, ano man ang nararamdaman natin. Nakita natin yung compassion ni Jesus Christ no sa kanyang earthly ministry. Pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa mga tao through what? By healing them. Kung paano niyang pinagaling yung mga taong nangangailangan. Tandaan natin, hindi lang sa bagong tipan yan, hindi lang karakteristik ni Jesus yan. Kahit sa Old Testament, ano yung isa sa mga title ni Yahweh? Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Ano ibig sabihin? The Lord heals. Ito po'y katangian ng Diyos na hindi kayang tanggalin sa Kanya nino man. Kaya mga kapatid, let us trust God. More than anybody, kayo po ang tunay na nakakaramdam ng kasakitan ng mga kalamnan ninyo. Kayo ang nagsasuffer. Right? Trust God. He can heal us. He can heal you. Pero paano kung hindi? Paano kung hindi kayo pagalingin ng Diyos sa mga sakit ninyo? Well, even if He don't heal you, God is enough. God is enough. Anong sinabi ng salmista? His love is better than life. Yan ang sinabi ng salmista. The love of God is better than life. So kahit hindi ka gumaling, the fellowship of Christ, to walk with Him, to commune with Him, to call God your Father, to call Christ your elderly brother, to experience the fullness ng spiritual gifts offered to us in Christ. Lahat ng ito'y better than life, better than healing. Better kaysa mawala lahat ng kasakitan na nararanasan natin. Again, brethren, we should trust God that He can heal us, but even if He don't, God is enough. So nawa mga kapatid, itong mga frailty, itong mga luha na nararanasan natin, itong mga pains natin sa ating mga sakit, may this remind us that we are but pilgrims here, na tayo dumadaan lamang dito sa mundong ito. And God has prepared an eternal city for us, a city where the builder and architect is He Himself. At dito sa city na ito that God prepared for us, this eternal city, anong pangako niya sa Book of Revelation? There will no longer be any tears, no more sickness, no more pain, and no more suffering. Ito ang naghihintay sa atin mga kapatid. Even if hindi tayo pagalingin ng Diyos. But in the meantime, habang nararanasan natin itong aches and pains of our body, may we count it all joy that we are sharing the sufferings of the humanity of Christ. Tandaan natin, yung Panginoon natin si Hesus Kristo, nakikisimpat siya sa sakit ng ating mga katawan. Minsan iniisip natin na superhuman si Jesus, hindi po. Nagutom si Jesus. Nauhaw siya. Nung nasanggi niya yung lamesa, malamang nasaktan rin siya. Tao po si Jesus, He is truly man. Nakikisimpat siya po siya sa sakit na nararanasan natin. And sana makakuha din tayo ng encouragement doon sa isa sa pinaka-sikat na pinaka-influential na hymn writer ng modern history, si Fanny Crosby. Writer po siya ng 8,000 hymns. Most of our hymns, si Fanny Crosby po ang nagsulat. Meron pong nagtanong sa kanya, sabi sa kanya, Miss Crosby, dahil nga itong si Fanny Crosby ay bulag mula nung bata siya, di siya nakakakita. Sinabi sa kanya, Miss Crosby, have you ever prayed that God would restore your eyesight? Nanalangin ka ba na makakita ka? Sabi ni Fanny Crosby, no. I never prayed na i-restore ng Diyos ang eyesight ko. So nagulat yung nagtanong, sabi niya, why not? Sagot po ni Fanny Crosby, because when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. So sabi ni Fanny Crosby, hindi niya hiniling yun dahil the moment na nasa langit na siya, mare-restore ang kanyang eyesight fully. The first face na makikita niya ay mukha ni Hesus Kristo na nagligtas sa kanya. Nakatingin siya sa eternal city waiting for her. Hindi siya nakatingin sa suffering niya dito sa lupa ngayon dahil hindi siya makakita. At itong si Fanny Crosby, consistent kahit sa writing niya sa hymns. Never po siyang nagsulat ng hymns whose yung language ay steeped in despair. Never siyang nagsulat ng hymns na malungkot at walang pag-asa.
Pansinin natin mga hymns sa sinulat niya. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Bulag po ito sabi niya, purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Doon siya nakatingin sa hope in seeing Christ one day. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Malungkot ba? Hopeless? Thou, the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, who in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Never nagsulat si Fanny Crosby sa tema ng despair and hopelessness. Is always looking to meet Christ one day. So again, brethren, kahit po sa atin na nakakaranas ng mga sakit, it is okay to feel pain. It is okay to suffer physically because Christ did too. Nauunawaan tayo ni Jesucristo. He shared in our humanity. At ayun lang po ang reason na kailangan natin para magtiwala tayo sa Kanya. Christ understands us and He can heal us. So we should trust Him. Pero sa mga kapatiran natin na malalakas, to our strong brethren, meron po kasabihan na youth is wasted on the young. Ibig sabihin, yung mga kabataan, hindi nila na-appreciate yung lakas na meron sila hanggang wala na yun. Youth is wasted on the young. Sana hindi tayo titingin 20 years from now, tapos sasabihin natin, youth is wasted on the young. Kasi naging neglectful tayo ng strength na meron tayo ngayon. So, brethren, kung malakas ka, while you are strong, serve your King. While you are strong, serve your King. And tayo as a church, we do not have an urgent need for miraculous physical healings today because we have already received the greatest miracle that could ever happen. Natanggap na po natin ang pinakadakilang himala. Ano po yun? The miracle of regeneration. The miracle of new birth. The miracle of salvation. For it is impossible for sinful people to save themselves. But God, in His grace, miraculously sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross to save us from our sin. Not just sin, but hell and death. Ginawa po ito ni Jesus. This is the greatest miracle possible for us. Ang ating mga puso na once stained by sin at naliligo sa kasalanan, consumed with sinful desires, have been miraculously transformed into hearts that now long to know Him, to love Him, and to serve Him. How can it be, brethren? Yung dating puso natin, naggalit at rebelde sa Diyos, miraculously transformed, now seeking to give glory to His name. This is the greatest miracles. Once we were rebels, now we are His children. So let us rejoice, brethren. Huwag nating maliitin itong miracle of regeneration, of salvation na binigay ng Diyos sa atin. Pero kung wala ka kay Jesucristo, meron kang mas matinding problema kaysa physical healing. It is spiritual healing. You're suffering from a much viral sickness. Ito'y death and condemnation under the wrath of God. But healing is affordable for you today if you will come in faith and repentance to our Lord Jesus Christ. Nawa ma-recognize mo na higit sa physical, kaya niyang pagalingin ang sumpa sa iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya at paglapit sa Kanya. At nawa yan ang maging tugon ng bawat isa sa atin ngayong umaga. Let's pray. O Diyos, salamat po at natagpuan po namin mula sa inyong salita na wala pong bagay ang imposible sa inyong kapangyarihan. Kaya dapat kami magtiwala sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na maito ng aming mga atensyon sa mga bagay ng temporal, mga mundane things. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga bagay na ito ay magturo sa amin, sa aming mga atensyon patungo sa gawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pinapasalamatan ka po namin, O Diyos, at nawa nagbenepisyo ng husto ang aming mga kaluluwa sa katotohanan ito. Salamat, aming Ama, sa ngalan ni Jesucristo na iyong anak. Amen.